Okay. Kayo po ay manalangin at laging ang presensya ng Panginoong Jesus. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay ng kalakasan na iyong ipinagkakalob sa iyo. Maraming salamat po sa mga biyayang aming natatanggap, Panginoon. Naway kami po ay makauwi ng ligtas sa aming mga tahanan. Ito po ang aming sanat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, once again po, muli na yung palakpakan natin ang Diyos sa mga ganito para sa inalay na awit at panalangin ng mga bata. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng paghahayag at pagbabati at pagpasalamat. God is good! And all the time! Para po sa mga birthday celebrators, ito po para sa January 27, ang nagdiwang ng mga kaarawan. Mula February 1, si kapatid na Celia Caglingin, kapatid na Celia Gabriel. February 2 po, si kapatid na Carlo Molina, and Mar Gonzales. Yan po, yung mga nagdiriwang ng kaarawan. Next po. Ayan, ulit tayo. So, gaya ng ginagawa natin, narito po ba yung aawitan natin po, yung may kaarawan natin, papanalangin po natin. Nandito si Nanay Celia. Kapatid na Celia. Sino pa ba? Wala si Carlo. Sige po, Nanay Celia. I-pag-prepare na nakakanta muna po namin kayo. Sige, kanta po natin ang kapatid na Celia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
maligayang bati sa iyong maligayang bati. Sige po, extend natin yung kamay natin kay Ninang Sela po, sa kapatid Sela. Muli, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan. Sa umaga ito, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, nilubalhati, pinasasalamatan, Panginoon. Sa umaga ito, patuloy kaming nagagala dahil ang isang kapatid namin ay patuloy na nakatanggap pa ng isang taong buhay mula sa iyo. Dalangin namin po na patuloy mo siyang pagkalubang pa ng mahabang buhay, marami pang masasayang birthday na darating, at ang lahat ng kanyang pangarap at mahigpit na panalangin na may patuloy may pagkaloob, lalo-lalo kung ito'y naayon sa iyong plano. Muli, Panginoon, bigyan niyo po siya ng mabuting kalusugan at lagi niyo po siyang samahan sa kanyang journey ng buhay. Muli, Panginoon, lahat ng biyaya, pag-iingat at pagkasinamban ng Espiritu ay patuloy niyang maranasan. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po dun sa mag-a-announce tungkol sa Project Hagay, ganun din sa finance ay lumapit na lang po kayo. Ayan, isang mapagpaalang araw po sa ating lahat. Para naman po sa ating Project Hagay at Project Bayanihan, ang ating generous giver ngayong week po na to ay si Reverend Rick Bernardino. Naghandog po siya ng 5,000 pesos. Ruby Gonzalez, 1,000 pesos. Zena Nadato, 500 pesos. Sabina Parin, 1,000 pesos. Nora Bautista, 500. And sa Vesper Service po, nakalikog po tayo ng 1,000 pesos. Muli po, nananawagan po kami para po muli po na matapos ang ating bahay-sambahan. Nandito pa rin po ang ating Hagay merch. Pwede po tayong umorder sa mga may napagba-birthday po, binyag, kasal. Pwede po natin itong gawing souvenir. At sa GCash number po ng ating iglesia, nandito po at ang ating bank account. Sa patuloy po kami nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating pagawain. Maraming salamat po. Nasa panahon po tayo ng special offering for the building pa. Okay na po yung pinapit. Sige po, bago po yung ating tanging paghahandog para sa pagawain. Kung makikita naman po ninyo yung kapilya, ay malapit na po natin siguro makatransfer. Pero may mga pangkailangan pa tayo sapagkat ang kailangan po talaga na mabayaran natin yung mga dapat bayaran. At si Ate Jean po ay kausap ko ngayon. At ina-arrange na namin kung paano siya makakapagpadala. Ano po. Pero ito po ay para sa ating pong mga kapatiran, lalong-lalo na sa mga mayap. Nasaan po ang mga mayap dito? Mayap. Alam niyo ba na Mayap Sunday sa linggo? Alam niyo po? Wala kayong alam. Ito po ay diniklara ng National Mayap Sunday po sa darating na linggo. Kaya po ang speaker natin sa linggo ay dapat na Mayap. So, kaya po natin ito ina-announce. And then, March 21 to 22 ay magkakaroon ang district ng Mayap Retreat. Ito po ay gaganapin sa GNA Resort at mayroong registration na 1,200 dahil dito ay overnight.
Kaya po sa mga mayak, sana po ay makapag-usap kayo sa inyo ang magiging tagapaglingkod nyo sa darating na linggo. At para naman po sa Bulacan Cluster, ito po yung ating pong gagawin. Una, magkakaroon po ng cluster-wide na confirmation at membership class. Okay. Sino po ang kailangan dito? Ang kailangan po dito yung hindi pa nako-confirm. Edad 12 hanggang 17. So kung hindi pa kayo nagkakaroon ng nakakadalo ng confirmation class, ito'y para sa inyo. At doon naman sa 18 pataas ay tinatawagan din po kayo kung hindi pa kayo talaga nagpe-pledge ng membership o nagpapahayag na dito na kayo miyembro, inaanyayahan po kayo, magpalista po kayo sa ating pong membership secretary o sa inyong mga pastor para po maisama po natin sa listahan sa mga dadalo sa confirmation at membership class. Baka po gawin ito dun sa GMA Resort din. Ngayon, ang gagawin po natin dun sa mga dadalo dito, lalong-lalo na yung mga bata't kabataan, hahanap po kayo ng inyong mga magiging bagong ninong at ninang. Ano po? At sila po yung hihinga natin ng tulong na isponsoran kayo para makadalo kayo sa nasabing gawain. Siguro po ito ay 2 araw na gagawin po natin. At panawagan din po sa ating pong worship. Maghanda po tayo sapagkat magiging kakaiba po ang ating Holy Week ngayon. Hindi po ito yung traditional na magsasermon para sa huling 7 wika. Magkakaroon po tayo sa Biyernes Santo ng Dul Sayawit. Yun pong 7 wika ay isesermon o ipapahayag sa pamagitan ng dula, ng sayaw at saka ng awit. At magkakaroon na lang po ng isang sermon. So ngayon po, dahil po meron tayong 8 iglesia lokal dito po sa Bulacan Cluster, ang isa sa 7 wika ay mapupunta sa atin. So kaya pag-usapan po ng worship committee kung ano po ang magiging presentasyon natin. Kung dula ba, kung ito ba ay sayaw o ito ba ay awit. Okay po ba tayo nun? Okay. So, meron tayo siguro na baka mga 7 to 10 minutes na presentation sa panahon ng Biyernes Santo. At gayon din po, magkakaroon din po tayo ng voters education bago po mag-eleksyon para magabayan po tayo sa ating pong pagboto sa darating po ng eleksyon. So mga kapatid, bigyan po natin ng pansin ang mga ito. Lalong-lalo na po mga mayap. Mayap, nandito na ba kayo? Magparamdam kayo. Sa susunod na linggo, kayo po ha. Mayap, ano po sa akin. Nasa panahon po tayo ng special offering para sa building na.
Sige po, ating pong ipanalangin ang ating datatanging paghandog. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat po, O Diyos, sa bawat biyaya na patuloy niyong ipinagkakalob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa aming mga tinatangkilik. Salamat po, O Diyos, sa buhay at kalakasan na patuloy naming natatanggap mula sa inyo. Panginoon, patuloy namin ininadalangin ang aming bagong tahanan. Nawa, Panginoon, ay sa pamamagitan na ito ito'y magkaroon ng kaganapan. Kaya, Panginoon, muli kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob. Ito po aming sa aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Muli, God's morning po sa ating lahat. Minsan pa, God's morning po sa ating lahat. Amen. Tunay na dakila at tapat ang ating Panginoon sa nagdaang buwan at nagdaang linggo. Amen po ba doon? Amen. Amen. Ngayon, sa isa sa mga magiging awitin natin, ang awiting pagbabalik. Naniniwala ako na this 2025 muling mag-aalab, muling mag-aapoy ang puso ng bawat isa. Kaya marapat lamang natin siyang awitan at papurihan ngayong umaga. Tayo ay pumalakpak at awitan ng ating Panginoon. Gusto ko ba ipalakpak natin ang ating mga kamay sa pag-aawitan sa ating Panginoon?
nagdaang taon, maging ang nagdaang buwan, pinakita ng Panginoon yung pangako niya ng kaligtasan. Ganon din ang pangako niyang bagong bahay sambahan sa bawat isa. Tunay na hindi talaga nakakalimot ang Panginoon sa pangako. Kung ano nga yung binavision niya sa atin, yun nga yung sabi sa isang mensahe. Hindi ipapavision sa'yo ng Panginoon niya kung hindi niya ibibigay yung bagay na yan. Alam ko ang bawat isa sa atin naka-vision ng bagong bahay sambahan. Kaya sino po ba ang excited rito na tumuloy sa ating bagong bahay sambahan? Amen? Amen. Tunay na hindi nagkulang ang Panginoon sa kanyang pangako. Hanggang ngayon, may mga tao na nagbibigay ng lahat ng kakulangan. Mga tao na kinakatok ng Panginoon upang tumugon sa santaan na UNC. Kaya, pwede bang ibigay natin yung the best na papuri at pasalamat sa Kanya dahil hindi siya nagkulang at ibinigay niya ang kanyang pangako sa bawat isa. Diyos na abangan, pangako mo tipan, nakina at tapat. Pinatunayan
buksan mo ang aming puso at isipan sa biyaya ng iyong banal na tinig. Na samantalang binabasa ang kasulatan at pinoproklama ang iyong salita, marinig namin may kagalangan ang sinasabi mo sa amin ngayon. Magbasa ng kasulatan. Ang pagbasa mula sa lumang tipan na matatagpuan sa Jeremias, Kabanata 1, talata 4 hanggang 10. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa pinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit ang sabi na sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Binibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan, mangaral sa mga bansa at kaharian, upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Magbasa mula sa Bagong Tipan na matatagpuan sa Lukas Kabanata 4 mga talata 21 hanggang 3. At sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong naririnig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin niyo sa akin ang kasabihang ito. Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sarili, bayan ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. Tandaan niyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias na hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinunta ni Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Serepta, sa lupain ng Sidon, sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Elias. Wala ni isa ng pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok sa kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Walang hanggan.
po sa ating lahat. Konting-konting lang. At tayo ay tatawid na sa lupang pangako. At dahil po diyan, kagabi ay nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa kababaihan. At hindi ko alam kung ito ay napag-usapan na, pero parang binabanggit sa akin na ini-invite ko kasi ako na maging speaker ng kababaihan sa February 22. Eh nung makita ko yung lugar, Santa Ana, UMC. Alam po ba ito yung kababaihan na may gawain ng distrito sa February 22? Kasi nag-meeting po yung kababaihan sa bahay ni Julie. Eh napagkayarian po na ang seminar ay dito gagawin Dito na po sa bagong kapilya. So yun po, ibig sabihin lang ay yun yung unang magiging pag-host natin sa district ng gawain ng kababaihan. So kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat mamaya ay related dito doon sa mensahe po natin ngayon. Ano po? Doon po sa teksto na binasa ay makikita po natin na ang ating Panginoon ay nagbasa ng kasulatan at binasa niya doon yung isang bahagi ng aklat ng Isaias na may kinalaman po sa tinatawag na Jubilee. Year of Jubilee po ngayon 2025. Ano po? Pag sinabi po natin Year of Jubilee, araw ng paglaya, taon ng paglaya. Doon po sa banal na kasulatan, ganito po ang konteksto noong Year of Jubilee. Kung ikaw ay may alipin, inabutan siya ng taon ng paglaya, magiging malaya yung alipin. Kung ikaw ay may pagkakautang, sa taon ng paglaya, buburahin na yung pagkakautang mo. Sana all. Di ba? Sana all. Ngayon, kung ikaw naman ay, halimbawa, merong isinanla sa yung lupa, isusuli mo. Kaya, yung Year of Jubilee ay masasabi natin na talagang makamahirap. Makamahirap siya. Noong banggitin ng ating Panginoon, yung tinatawag natin na statement sa Isaiah, nalalaya ang mga bihag, makakakita ang mga bulag, natuwa yung mga kausap, mga tao doon sa pinagpahayagan niya ito. Usually, mga nandun ay mga taga Nazareth. Mga Nazareth, Galilea. Natuwa sila. Pero bakit humantong doon sa bandang huli noong kwento? Bakit nagalit sila kay Jesus? Ang ganda-ganda ng balita. Lalaya sila. Panalayain. Year of Jubilee. Pero bakit po bigla silang magalit sa ating Panginoong Jesus? Bakit po nila tinaboy? Humantong pa nga doon sa punto na itutulak nila sa bangin ng ating Panginoon. Bakit po kaya? Ano ang dahilan? At ano ang relasyon nito sa ating pong kasalukuyang panahon? Para higit po natin maunawaan kung bakit po nagalit yung mga tao nung panahon na ipahayag ng ating Panginoon ito, lalong-lalo nang sinabi niya na walang propetang kinikilala sa sariling bayan. Dapat po natin maunawaan na ang background nito ay tungkol sa dalawang paniniwala. Ang unang paniniwala ng mga tao noon na ang Mesyas ay darating, ang tagapagligtas ay darating sa kanilang kapanahunan. So walang problema, nakita nila, nirecognize nila, accepted si Kristo nung sinabi niya. Kaya lang, pero may doubt di ba anak ito ni Jose na karpintero? Anak ito ni Maria. Pero ganun ba, nag-rejoice sila sapagkat ang mahalaga sa kanila ay yung paglaya. At magaganap yon sa kanilang kapanahunan. Naniniwala sila doon. Pero yung second belief ng mga tao noon ay ito, na ang paglaya nila ay may kinalaman sa gagawin ng Diyos sa kanila.
sa kanila. Ibig sabihin, hindi doon sa ibang mga tao. At yung mga mananakop nila ay itataboy. Pag sinabi po natin hindi nila kababayan o na tinatawag natin na hindi Hudyo, yun ay hentil. So, para sa kanila, yung Jubilee year, yung declaration ng ating Panginoon na dumating na yon at yun na yung katuparan, ito'y exclusive para sa kanila. Kaya mapapansin po natin, noong nagbigay ng example ng ating Panginoon, 2 example ang binigay niya. Nung sinabi niyang walang kikilalanin na propeta sa sarili niyang bayan, walang kinikilala na propeta sa sarili niyang bayan, number 1 na example, si Elias. Sa dami ng mga balo, bakit yung babaeng taga Sarepta ang napili? Saan ba yung Sarepta? Ang Sarepta ay outside noong ng Jerusalem. Ito ay bahagi ng tinatawag natin na Gentile na lugar. Lugar na hintil. Nung panahon ni Elias, sinabi doon na ito ay gumawa ng himala sa pamamagitan ng pagtulong ni Elias nung pinarami yung harina at saka langis doon sa babaeng taga Sarepta. Ang tanong, bakit hindi ginawa sa loob? Bakit hindi sa mga taga-Israel? Bakit sa taga-labas? Pangalawang sample, bakit sa dami ng may ketong ang pinagaling ay taga-Syria na dati nilang mananakop? Taga-labas uli. Dahil doon, nagalit ang mga tao kay Jesus. Kasi para sa kanila, dapat sa kanila yun. Dapat sa amin ginagawa yun. Kaya ang expectations ng mga tao, si Jesus gagawa ng mga gayong himala, ng mga pagpapalaya at pagpapagaling doon mismo sa sarili niyang bayan. Pero ano ang problema? Bakit gano'n ang sinabi ng ating Panginoong Jesus? Ang unang dahilan ay para i-correct ang mindset ng mga tao. Na kung paano rin kino-correct niya ang mindset ng mga tao ngayon. Ano yung mindset? Yung mindset of exclusivity. Parang sinasabi ng mga taga-Israel, sa amin lang yan, bakit mo gagawin sa iba yan? Bakit sa iba mo gagawin? So parang sinasabi dito na ang plano ng Diyos ay hindi lamang para sa sarili niyang bayan, kundi para sa lahat. Na ang Year of Jubilee o ang taon ng pagpapalaya o ang kalayaan ay para sa lahat. Hindi lang mismo doon sa mga taga-Israel. Katulad ko halimbawa, maalala natin, kung alam natin yung istorya ni Marcelo del Pilar. Si Marcelo del Pilar, taga rito. Di ba? Noong panahon na siya yung nakakampanya nun. Di ba, siya ay dito sa may simbahan sa bayan. Nagpakalat siya ng mga polyetos eh. Natatandaan ko pa doon sa mga literature, ang sinasabi doon sa history. Meron siyang pinakalat na isang yung tuksuhan at dasalan na ang content ay ganito, abagi noong barya, napupuno ka ng barya, ang barya ay sumasa iyo dahil nga puro kolekta. Pero pag tinignan natin ang buhay ni Marcelo del Pilar, hindi po nakinabang ang bayan lang ng Bulacan. Tumira siya sa Espanya, nasa labas. Pero habang nasa Espanya siya, ang pinaglalabanan niya buong Pilipinas. So hindi na exclusive sa Bulacan. Naging inclusive ito para sa buong Pilipinas. Ano po ang punto? Ang punto po ay ganito. May mga nagsasabi, halimbawa, hindi ko pagsasabihin na sa atin yon. Pero parang dumadating sa punto na parang nagiging exclusive ang mga simbahan.
lalong-lalo na yung mga tao, na pagka meron dumarating na bago, para bang hindi nila tanggap. Natatandaan ko noon, may karanasan ako na isang kabataan ang umiiyak sa akin sapagkat ang sabi niya, hindi po ako welcome sa simbahan ninyo. Eh bakit ka ako? Eh kasi dahil po ako ay mahirap lang, nung ako ay pumasok sa kapilya, tinitigan ako mula ulo hanggang paa. At ayaw po nila akong kausapin. Kumakain sila pero hindi ako inaalok. Ano ibig sabihin nun? Ibig ko sabihin kung minsan guilty rin ang mga simbahan nung tinatawag natin na nagiging exclusive siya. Hindi po nagiging inclusive, pero dito po pinapaunawa sa atin ng Diyos na ang paghahari ng Diyos na yung pagpapalaya, yung pagpapagaling o yung tinatawag natin na jubilee ay hindi lang para sa simbahan, kundi para din sa mga nasa labas ng simbahan. Yun po yung isang ipinauunawa sa ating teksto ngayon na ang ibig lamang pong sabihin, mga kapatid, katulad po ng sample ng ating Panginoon tungkol kay Elias at saka kay Eliseo. Binanggit doon, nag-minister sa mga hindi tagaloob, sa mga tagalabas. Kaya po, dahil yan, makita natin sa praktikal na pagsasagawa ng buhay ng ating iglesia, guilty ba tayo sa pagiging exclusive? Halimbawa po, kapag tayo namimigay ng mga biyaya, sa tingin po ba ninyo, nagiging exclusive ba tayo? O nagiging inclusive? May pinipili ba tayo? Kaya nga po, binibreak po natin yung paniniwala natin na yung biyaya ay para lang sa mga Metodista. Hindi po ba't nilalabas natin? Ini-involve natin na yung biyaya ay para din sa mga hindi Metodista. Kaya po, yun yung mga pag-unawa na hindi lamang po dapat na mga Metodista sa Santa Ana lang ang makinabang sa ating paglilingkod, kundi makinabang din kahit hindi Metodista. So kaya, yung mindset ng exclusivity, palitan po natin ng pagiging inclusive. Because our church is inclusive. Pag sinabi po natin inclusive, tanggap po natin lahat. At wala po tayong itinatangi. Anuman ang kulay niya, anuman ang amoy niya. Sige nga ho, amoy. Kahit ano ang itsura niya, anuman ang estado niya sa pamumuhay, sila po ay bahagi ng plano ng Diyos. So yun po ang dapat nating makita sa mga ganitong kapanahunan. Pangalawa ay gusto rin nating makita dito na sa bahagi ng simbahan ay meron din tayong magagawa. Lalong-lalo na ang pag-establish ng identity ng Santa Ana United Methodist Church. Alam mo ninyo, marami na akong naikot ng mga simbahan po natin. Ang iba po yung family church. Pag sinabi po natin family church, para pong ito yung pagmamayari lang ng ilang pamilya. Isang pamilya ang officer, magkakamag-anak lahat, ang mga opisyales, sila ang nagpatayo ng kapilya, kaya sila ang nasusunod. Pero ito pong Santa Ana, pag binalikan po natin ang kasaysayan, ang unang pangalan ng Santa Ana United Methodist Church ay Santa Ana United Community Church. Ano po ibig sabihin nun?
Ang nagsuggest po ng pangalan na yun at inapprove ay si kapatid na Lorna. Sapagkat ako ang sekretary ng mga panahon na yun. Isipin ninyo, wala po yung word na Methodist doon. United Community. Bakit po United Community? Dahil ang pagtanaw po natin, ang ating pong simbahan dito sa Santa Ana ay pangkomunidad. Pag sinabi nating pangkomunidad, welcome ang lahat. Everybody's welcome. Di ba? Everybody is welcome. Wala po tayong itinatami. Kaya dahil po diyan, ito po yung sinasabi ko na ikalawang bahagi ng ating pagbubulay na bigyan po natin ng pansin yung identity na ito na ang Santa Ana ay mananatiling community church sapagkat iyon ang bahagi ng plano ng Diyos. Hindi para maging exclusive para lang sa mga Metodista, kundi ang simbahan natin, lalong-lalo na pag lumipat tayo doon, ay para sa lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig ko sabihin nito, pwede po nating ibukas ang ating simbahan sa panahon na may nangangailangan. Ano po yung mga pagkakataong ito? Halimbawa, ang ating simbahan, ang alam ko ay naideklara din. Tama po ba ako? Na evacuation center. Tama po ba ako? So, ibig po sabihin yan, kahit pagandahin natin ang kapilya, i-open po natin yan. Bilang evacuation center. I-welcome natin ang lahat. Gagamitin natin ang kapilya para makinabang ang komunidad. At dahil yan ang evacuation center, may corresponding yan na responsibility at accountability. Ano ang responsibilidad? Alangan naman na may mga tao diyan. Pagkatapos ay hindi mo pakakainin. Kaya ibig sabihin, sa budgeting process ng iglesia, dapat meron tayong nakalaan na pagpapakain, magamit man yan o hindi. Basta sa panahon ng kalamidad, yung mga taong nangangailangan, pwedeng lumapit. At ang panalangin po natin, dumating ang pagkakataon na kahit nandiyan ang barangay, ang pangalawang pupuntahan nila ay ang simbahan. At magiging katuwang ng barangay ang simbahan sa pagkalinga sa mga taga Santa Ana, Metodista man o hindi. Ano pa ang maibibigay natin? Maidudulot natin? Naumpisahan natin ang medical mission. Paumanin po doon sa mga nangihingi ng gamot. Kasi po, yung gamot ay may prescription. Hindi po tayo pwedeng humingi ng gamot na basta-basta lang. Kasi ang doktor ang nagpe-prescribe doon. Kaya po, kung kayo ay merong reseta ng doktor, pwede po kayong humingi ng gamot. May available pa po tayong mga gamot. Pero basta merong reseta ng doktor, baka po kasi mademanda pa po ang simbahan. Kaya dahil po ako ay lumala ang sakit ko, binigyan po ako ng gamot na hindi naman po pala dapat. Alam niyo sa Amerika, kung bakit po ang mga restaurant doon, hindi po sila namimigay ng mga natitira nilang pagkain doon sa mga pulubi. Sapagkat may mga karanasan po doon na yung mga homeless, pag binigyan mo ng pagkain at sumakit ang tiyan nila, didimanda ka pa. So ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Dito po sa Pilipinas, wala pong boundary. Hanggat may nangangailangan at may maitutulong ang simbahan, gawin po natin. Sapagkat gano'n natin inuunawa ang plano ng Diyos. Kaya po, ang ating Panginoon, dahil hindi po nagustuhan ng mga tao na nakarinig na ikaw pala hindi naman pala tutulong sa amin, itutulak siya. Dahil hindi naunawaan ng mga tao kung ano ang ibig ng Diyos.
Pero ngayon sa atin, mga taga-Santa Ana, unawain po natin ang plano ng Diyos. Ang Santa Ana United Methodist Church is not an exclusive church. It is an inclusive church. Tatanggapin po natin ng walang diskriminasyon ang lahat ng mamamayan dito sa Santa Ana, Bulacan. Purihin po ang Panginoon. Tinatawagan po yung mga steward para sa komunyon. Mga kapatid, alam natin na sa maraming pagkakataon tayo ay nakakagawa kahit na hindi natin sinasadya ng mga nagkakamali. Minsan nakakapagsalita tayo. Kasi hindi ba, nakapagsalita ako, medyo hindi ko rin gusto yung sinabi ko. Kaya minsan masasabi mo. Kaya ang biyaya ng Diyos ay laging masagana. Kaya sa pagkakataon nito ay tinatawagan tayo at huwag natin itago. Pagkat ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Na kung may mali kang sinalita, may mali kang ginawa, may mali kang inisip, idulog natin sa Diyos. Pagsisihan natin ang ating nagawang pagkakamali, maliit man o malaki. Sapagkat ang Diyos ay nakahanda na patawarin tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali. Dahil diyan ay manalangin tayo. Mahabagin naming Diyos, ang kabuuan ng iyong iglesia ngayon ay nagpapahayag ng aming madlang kasalanan. Kadalasan ay nabibigo kami na maging masunuring iglesia. Hindi namin naibig ang isa't isa katulad ng pag-ibig ni Kristo sa amin. Patawarin mo po kami sa aming nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. At ipahintulot mo pong mula ngayon ay mamuhay kami sa pag-ibig sa ikaluluwalhati ng iyon banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang awit ng paghahanda, evening prayer. Ay nasugatan akong puso kung mayroon akong nasihayo, kung sa daan mo ako'y lumiko, Diyos patawad. Ako ngayon iyong patawarin sa kasalanang hayag at lihim. Kukupin mo ako at mahalin, Diyos patawad. Sa pangalan ni Jesucristo, kayo ay napatawad na. Sa pangalan ni Jesucristo, tayo ay napatawad na. Salamat sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Sa pagsisikap natin na lumakad sa liwanag ng pag-ibig, itinatalaga natin ang ating mga sarili sa karunungan, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig at kapayapaan. Kaya dahil dito, ang Diyos ay dapat nating pasalamatan. Tunay na karapat-dapat na siya'y pasalamatan. Dakila ang kanyang pangalan. Banal, banal, banal na Diyos na makapangyarihan. Napupunuan langit ng iyong panwalalitan. Ating alalahanin na noong gabi na ipagkanulo ang ating Panginoong Yesus ay kumuha siya ng tinapay. Ito ay pinaghati-hati at kanyang sinabi,
ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Kainin ninyo ito sa pag-aalaala ng ating Panginoong Hesus ay namatay para sa atin at tayo ay maging mapagpasalamat. At gayon din ang makahapon ay kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na ibinuhos para sa ating mga kasalanan. Inumin natin ito sa pag-aalaala ng ating Panginoon ay namatay dahil sa atin at tayo ay maging mapagpasalamat. O dakilang Diyos, narito kami ngayong dudulog sa iyong banal na tulad. Iyong nga pong basbasan ang mga elementong ito, di lamang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, kundi upang maging isa kami sa puso at damdamin, sa katulad ng narinig naming mensahe, na ang pag-ibig mo ay para sa lahat, ang pagliligtas mo ay para sa lahat, ang kalayaan ng tao ay para sa lahat, ang pagpapala mo ay para sa lahat. Sa kaisahan ng mga anghel ng mga banal doon sa langit at dito sa lupa, nagsasabi kami, purihin ka, aming dakilang Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Habang dinudulog po sa atin ang mga elemento, awitin po natin yung breakdown, the bread of life. Linapin mong lubos ay Panginoon. Linisin ang loob mo, Jesus, at ang buhay ko sa'yo'y mapasako. Ang katawan ng ating Panginoong Hesus ibinibigay para sa atin.
ng ating Panginoong Yesus ibinibigay para sa atin. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na makibahagi sa iyong banal na buhay. Bagamat hindi kami karapat-dapat na makinabang man lamang sa mumo ng iyong gawa. Gayunman sa iyong kapahayagan ay iyong inilalahad ang iyong banal na pag-ibig ay para sa lahat. Walang lahi, walang dating, walang kasarian, walang pagkakakilanlan, walang estado sa buhay o sa lipunan. Lahat ay pantay-pantay sa iyo. Kaya dahil dito, ang aming pong pakikipag-isa sa dulang na ito ay pakikibahagi sa iyong dakilang plano. Plano mo na iligtas, palayain, at ibigin ang lahat ng tao. Dahil dito, purihin ka, pasalamatan ka. Ito ang aming samo at ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa panahon na po tayo ng pagdadala ng ating pangako. Bluetooth mode. Tinatawagan po ang katawan. Tinatawagan po ang dalawang taga-isa. Ikaw ang kalakasan namin, nalalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Anumang kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, O Diyos. Anumang kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang kalakasan namin, lalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo.
Pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulod kami sa panan mo at sasamba sa'yo, O Diyos, gaano man kalayo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, kalakasan at kaligayahan. Kung ano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulunod kami sa panan mo at sasamba sa'yo, O Diyos, gaano man kalayo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulunod kami sa panan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw aming Diyos, kalakasan, kaligayahan. Laki ng Diyos, narito po ang aming handog na patuloy na ipinakikita niyo sa amin ang inyong kabutihan. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa na patuloy na pinagpapala niyo po, O Diyos. Patuloy niyo po silang daluyan ng inyong pagpapala at pag-iingat. Muli, Panginoon, ito po yung aming handog, bahagda ng aming mga tinatangkilik. Ito ay para sa iyo, O Diyos, at higit sa lahat ay para sa pagpinita. Ito po ang sa aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
nasa panahon na tayo ng pagtatalaga ng awitin. tayo sama-samang manalangin. Muli, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, dahil sa iyong kabutihan at pag-ibig sa amin, patuloy kaming nakakalapit sa iyong banal na presensya. At sa umagang ito, patuloy po kami nagpapasalamat sa kalakasan na patuloy pinagkakaloob mo sa bawat isa. Hiling at dalangin namin, Panginoon, naway ang biyaya at lakas na patuloy pinagkakaloob ay patuloy namin magamit sa paglilingkod sa iyo na may kagalakan. Patuloy namin magamit sa paglilingkod sa iyo na mayroong pagtatapat. Tunay nga po sa umagang ito, Panginoon, ay pinagpala mo kami at nakarinig muli kami ng mabuting balita ng pag-ibig at pagliligtas na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po sa mensahe ng buhay na pinatid sa amin ng Reverend A. Jerry Gabriel, na kung saan patuloy pinapaalala sa amin na matutunan namin lahat, Panginoon, na alisin ang kaisipan na bilang mga exclusive. Pagkos magkaroon kami ng kaisipan na isang kaisipan na tanggapan lahat, isang kaisipan mayroong inclusiveness. Naway makita sa amin at sa aming iglesia na makita po na tinatanggap namin
ang lahat ng aming mga kapatid at tao sa komunidad nito. Lahat ay tinatanggap namin at pinadadama ang pag-ibig na nagmumula sa iyo at kabutihan. Panginoon, salamat sa mensahe na ang kalayaan ay para sa lahat. Salamat po sa kaligtasan na pinahayag mo sa amin na ito ay para sa lahat. Gaya ng pinahayag ng aming tagapagsalita. Salamat na ang kaharian mo ay para sa lahat at patuloy mong inaanyayahan ang lahat upang lumapit sa iyong paanan upang maging parte ng iyong kaharian. Naway ang mensahe sa umagang ito, Panginoon, ay huwag lamang nagdaan sa aming tainga. Bagkus patuloy itong mabuong sa aming puso at isipan. Makita sa aming kilos at galaw. Makita sa aming pamumuhay ang mensahe na narinig namin sa umagang ito. Gayun din, Panginoon, i-bless at pagpalain mo ang aming ama ng iglesia ito, na si Reverend Jerry, na nakikita po namin pagtawag mo sa kanya na isang tunay na pastor na ginagawa ang lahat para sa iglesia, Panginoon. Salamat po sa kanyang pagsusumikap, sa kanyang oras, sa kanyang panahon, na patuloy niyang mapangasiwaan ng iglesia sa dako ng Santa Ana at may pagkaloob ang the best para sa iyo. Salamat po sa pangunguna niya na may tatag ang aming iglesia dito sa Santa Ana. Gayun din yung mga kapatid namin na patuloy na nagbibigay ng tulong. Tulong na moral at pinansyal na patuloy na tatanggap namin para sa pagawain pa sa inaharap ng aming iglesia. Panginoon, maamin kami sa buhay namin na minsan nasusumpungan mo kami na kami yung nakakagawa ng kasalanan. Kaya po sa sandaling ito, itinataas namin ang aming kasalanan. Sinasadya man ito, hindi, Panginoon, sinusuko namin ito. At dalangin namin, Panginoon, baguhin mo kami. Magtaglay kami ng pag-ibig na gaya sa iyo upang makita sa aming pamumuhay ang kabutihan mo. Panginoon, ang lahat ng anak mo na narito sa harap, lumalapit sa iyo sa banal na presensya. Lahat po kami ay may iba't ibang panalangin, pangarap para sa aming sarili, gayon din sa aming mga mahal sa buhay. Ikaw po ang nakakaalam ng sitwasyon sa aming buhay. Ikaw po ang nakakaalam ng desire, ng puso ng mga anak mo narito. Kaya po kung ano may yung pangarap at kahilingan na ibinubulong sa iyo, Panginoon, na yung pagkaloob ito, lalo-lalo na kung ito'y naayon sa iyong kalooban. At sa mga kapatid namin na sa banig ng karamdaman, Panginoon, hindi namin sila nakakalimutan. Patuloy mo po sila hipuin ang kanilang mga lupang katao upang sila gumaling. Dahil, Panginoon, nananalig kami na ikaw pa rin ang Diyos na patuloy na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. At muli, Panginoon, hindi namin nakakalimutan ang mga anak mo na patuloy na naglilingkod sa iglesia, mula sa bata hanggang sa may sapat na edad, matanda hanggang balo, kilala mo po sila. I-bless ang pagpalain mo kanilang buhay na patuloy mo magamit sa iyong iglesia upang mapalago ang aming pananampalataya dito sa Santa Ana at upang makatulong kami sa paglawak at paglaki ng kaharian mo dito sa lupa. Mali, Panginoon, alam namin ang iyong kabutihan. Hindi namin nakakalimutan. Hindi ng mga kapatid namin patuloy na nagbibigay para sa pagawain. Kilala mo po silang lahat para sa pagawain ng iglesia. Kayo na po gumanti ng makaisang-daang beses ng biyaya at pagpapala upang sa panahon na ito'y patuloy silang maging pagpapala hindi lamang sa iglesia, kundi sa lahat ng tao. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin at kahilingan na may kalakip na mataas na papuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan na aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Puri ng nagpapala, Diyos ng purihin sa kalangitan.
paglaya. Nawa ang bawat isa sa atin ay makalaya sa anumang mga bagay, lakas na umaalipin sa atin. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na nagligtas sa atin, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, at sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan tayo at biyayaan ng mga biyayang kailangan natin sa araw na ito, sa mga araw na darating, at mabigyan natin ng kaluwalhatian, kapurihan, at karangalan ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen. Good morning po. Pilingan ko lang po, BOT Finance, saglit lang po. Meron lang pong isang concern na kailangan po natin bigyan ng pansin para po magabayan po natin yung iba po nating donors. Oo, nagtitimbang sila. Uli po, Finance BOT. Saglit lang po. Day. Day. Option na ka.